on Ways and Means, si Congressman Miro Quimbo, ang representative po ng Marikina. Kong Quimbo, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang hapon po, Bong Nebriha para sa IZ. Magandang hapon, Kuya Bong. Isang karangalan po na makadaw kong palad kayo ngayong hapon. Kong Quimbo, itong panic House Bill number 7443. What do you think? Yung sa pag-abolish ba nito, malulugi ba ang revenue natin o mas tataas pa sa palagay nyo? Pakiulit po, nag-choppy po tayo, Bong. Kung yung pag-abolish, kasi pag i-abolish natin, ibig sabihin ito, Tama. kawalan ng kita to sa gobyerno. Itong Tama. projected loss of revenue for the government, will this be good for our tourism? Ito ba ay in the long run mas mabuti kaysa makakabuti sa ating ekonomiya? Definitely, mamasikap, bubuti po ng ating ekonomiya kapag aalisin po natin ito effectively with the reduction of plane fares because of the removal of the travel tax. Nag-anticipate tayo ng increase ng close to 20% ang magiging potential travel over the next 5 years. So, ibig sabihin yan, merong 2 sa 10 tao in 5 years' time ay nagbiyahe dahil sa mas mababang plane fare. At ito ay based sa iba't ibang modelo na tinitingnan ng mga airline industry at ng travel industry na in terms of how much increase in the demand it will result into. So kung isipin po natin, halos mag-1 milyon na maidadagdag niyan in 5 years time. So yung 1 milyon po na yun, mabibili ng panibagong plane ticket na dati hindi po sila bibili dahil mahal po ang plane fare. Bibili ang mga yun ng maleta, bibili ng damit, bibili ng iba't ibang kagamitan na gagamitin nila abroad. At ang ating airline industry magkakaroon ng panibagong activities because they will have more passengers. Ang ating tourism sector ay sa pinakamalaking multiplier effect sa ating ekonomiya. Ang computation nila dyan ay for every peso spent ay umaabot ng 2 to 2.2 pesos ang additional revenue na dumadagdating GDP. So, sa kahit anong pagtingin po natin talaga, mas nakakabuti ito, Kuya Bong. Kung Kimbo, ito ba magbe-benepisyo rin ang mga OFW at mga estudyante or basically yung mga other travelers lang? Ang makikinabang dito, hindi makikinabang ang OFWs kasi ang OFWs are exempted from travel tax. So, ang makikinabang dito, isapataw mo sa taong may kaya o dapat patawan nito. Nung ipinasa ang travel tax noong 1977 sa isang presidential decree, noon po ang nakakabiyahe lang ay yung mga super ultra rich. Ang nakakabiyahe lang palabas ng Pilipinas noon ay wala pang 1%. In fact, 0.6% of the Philippine population in 1977 could travel abroad na for leisure. So, ibig sabihin, talagang mga mayayaman lang na, bata na ako noon, pinanganak na ako noon, noong panahon na yon. At sigurado ako, tandang-tanda ako, na bilang ko sa aking eskwelahan kung sino nakakapag-abroad dahil pinagkakaguluhan yung taong yon sa kanyang mga kwento. So, today, close to 5% of the population, particularly the young, ay mas maraming lang porsyento sa kanyang edad ay nakakabiyahe. So, ang pinapatawan na natin dito is not the originally conceived or conceptualized sector na ultra-rich, kundi ordinary mga Pilipino ang nagbabayad na ng buwis na ito. Oo, tama ka dyan. During those times, only a few ang mabibilang mo sa daliri nakakapag-travel abroad. Pero kung itong pag-abolish na to, hindi ba maapektuhan ng mga tourism infrastructure projects natin kung matatanggal ang travel tax? Maganda yung tanong nyo, no? Kasi kalahati ng nakokolekta sa travel tax ay napupunta sa TIEZA para sa kanilang
tourism infrastructure. Pero kung titingnan po natin, in reality, yung nakolekta lang po dyan sa nakaraang taon, it's a little over 6 billion. So, kung titingnan mo sa total tax collection po natin, umabot tayo ng halos 4 na trilyon ng ating tax collection. Napakaliit lang nito. This is just a drop in the bucket in so far as our overall tax collection is concerned. Yung ating mga tourism infrastructure, daang-daang bilyon na ang nilalagay natin dyan sa pamamagitan ng GAA. So, misplaced na siya sa kasalukuyan. Kung ano man yung pangangailangan kung saan siya ginagamit, natutugunan niya ng ating National Expenditure Program. So there is no reason why we have to impose this tax on ordinary Filipinos, over 4.5 million of them paying for this. Hindi na siya nararapat at hindi maapekto ng mga programa. Sa Kongreso, Kong, how did other congressmen receive this proposal? No, considering yung we might have a short-term deficit loss pagtatanggalin natin ng any revenue source natin, ano? Was this welcome by your other members of the House? Well, ako as chairman of the Committee on Ways and Means, kami talagang namumuno sa lahat ng review at saka pagkakaroon ng revision ng ating mga tax laws. So, unang-una, ang nagtutulak nito ay ang majority leader natin. At nakapagkonsulta na rin siya dyan sa Department of Finance, si Congressman Sandro Marcos, na ito ay nararapat at napapanahon na. So, wala pa ho ako nakakausap dito na hindi dito dahil alam namin na while it is abolishing a particular tax, it is only a very small tax. But more importantly, the effect is, the multiplier effect is so much more than the amount of tax that will be foregone. So, balancing-balanse talaga ang approach dito. Tama yun, Kong. Ano? Actually, kahapon, ang binabasa naman namin, yung kay Senator Kiko Pangilinan, may counterpart bill na ba silang inilabas din para dito sa House Bill 7443? Alam ko alam ko si Senator Kiko Pangilinan was about to file. Nabalitaan ko kasi nasabihan ako ng iba mga kaibigan natin sa Senado. Hindi ko lang mo alam kung meron. Pero alam mo kasi, Bong, ang unique about taxes, that in the Constitution, there are only 3 things that need to exclusively emanate from the House. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-take up ng Senate until and unless tapos na at naipasa na ng House of Representatives on 3rd reading ang panukala na yun. Ito ay una, impeachment. Pangalawa ay ang ating appropriation o budget, kailangan manggaling sa amin. At pangatlo ay tax bills. Kailangan muna matapos sa amin bago nila ma-take up. So, tingin ko nag-aantay din sila whether ipapasa namin, saka sila papasok para mag-file ng panibagong panukala on their part. Kung ang ano lang nito, yung mga usually, ang mga bumabiyahe naman natin mga kababayan, yung mga siyempre, yung mga middle class at yung mga upper class ng ating society, ano, they will definitely benefit from the abolishment of the travel tax. But can you say also na this bill 7443, the abolishment of the tax is also pro poor, no? Pro poor in its intentions. I think what is the most important is that it is pro-economy. Yun ang pinaka-importante. Opo. Tama ka na ang mga nakakabiyahe ay hindi ang poorest of the poor. Yes. Pero hindi lahat ng ating programa in terms of benefits, hindi ibig sabihin nun na pag ito'y inilaga o ibinigay mo sa usapin lang ng hindi poorest of the poor ang immediately nakikinabang, ay hindi sila eventually nakikinabang. Bakit? Dahil ito pong increase in purchasing o increase in the number of clientele ng ating mga airline companies, bawat isa po dyan, pagbibili po ng panibagong ticket, meron pong value-added tax yan. Pagbibili po sila ng maleta, tulad sabi ko, may value-added tax. Pagbibili sila ng iba't ibang mga bagay na gagamitin nila pambiyahe, may value-added tax din po yan. So, even the companies that make money from
pagbebenta nito ang mga ito, meron din silang corporate income tax. At lahat po yun ay pinakikinabangan ng buong bayan. Diyan po pinanggagamit yung pambayad po sa ating health services, sa ating 4-piece program. So, sila din po talaga ang nakikinabang pagdating dito. As opposed to 7 billion, that's just a drop in the bucket na kung paghahati-hatian ng ating 4-piece beneficiaries, wala pang 10 sentimo ang kanila makukuha dyan. May makukuha ng ating mga kababayang mahihirap kung ito'y aalisin talaga natin. Congressman Kimbo, if this will pass into a law, how soon namin mararamdaman ang abolishment ng travel tax? Dito po on the part of the House ay ina-anticipate po namin ito na bago po matapos ang Marso ng aming March break ay matatapos na po namin ito dito. So we hope and we anticipate that the Senate will be able to quickly take on this measure so that by June, before we end our first regular session, ay meron na po tayong pagtatanggal ng napakaluma at wala na sa panahong travel tax. Napaka-immediate pala, Kong, na Oo. pagpasa agad, madali lang pala. Mararamdaman na agad ng ating mga kababayan. Tama po. Tama po. Yun po talagang because I think the longer that we're able for every day of delay is also a day without the economic benefit na ating pong nakikita. Kong, maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. And in one sentence, Kong, how will you convince our Filipino people to support this bill? Ang bill po na ito ay mag-i-encourage ng traveling para sa mga taong di o walang may kayang makapagbiyahe. At nakikita po natin na that when people travel, not only is it good for their mental health, not only is it good for the economy, but there's one thing that people realize when they travel, and that is nakikita nila sa ibang mga bansa, kalapit bansa natin, that government can actually work. Public transportation works, malinis, garbage, sanitation, they see it. That's why pag bumabalik dito, importante kasi mas mapaningil sila pagdating sa governance because they see it in other countries. That's why traveling is important even for our democracy to work. Ayun. Congressman Miro Kimbo, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong hapon na to, and that enlightened us about the abolishment of travel tax. We hope that it will pass because, like what you've said, it will benefit more. Again, Congressman Kimbo, maraming salamat po. Maraming po sa karangalan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan po ang chairman ng Committee on Ways and Means ng ating Kongreso, walang iba kundi si Congressman Miro Kimbo.